Kahirapan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami sa ating mga Pinoy ang nangangarap na mangibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Taon-taon, lumulobo ang bilang ng mga overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran sa iba't ibang panig ng mundo. At isa na dito si Sarah May Kabatingan. Noon ngang 2016, isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Sarah May nang magtungo siya sa Saudi Arabia upang magtrabaho at iwan ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang kapatid. Ngunit sa kanyang pagbalik ng Pilipinas, hindi niya sukat akalain na isang malagim na trahedya pala ang nakatakdang maganap sa kanya. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng trahedyang sinapit ni Sarah May Kabatingan sa kamay ng taong agad niyang pinagkatiwalaan? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng pagkakapaslang kay Sarah May Kabatingan sa loob ng isang motel. Buwan ng Marso taong 2016 nang magdesisyon si Sarah May Kabatingan, 32 anyos at tubong Davao del Sur, na magtungo ng Saudi Arabia para magtrabaho bilang domestic helper. Bagamat alam niya ang hirap at panganib na kanyang susuungin bilang katulong sa ibang bansa, wala na siyang ibang pagpipilian dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Kaya nga, masakit man sa kanyang loob, iniwan niya sa kanyang kapatid ang kanyang mga anak para na rin sa kanilang kinabukasan. Mag-isa na kasi niyang itinataguyod ang mga ito dahil walang trabaho ang kanyang asawa at hindi na rin maganda ang kanilang relasyon. Swerte naman na nakatagpo siya ng mababait na amo, kaya naman mas naging magaan ang pakiramdam ni Sarah May at naging panatag din ang kanyang mga kapatid. Sa paglipas ng mga araw, cellphone ang naging sandigan ni Sarah May para labanan ng inip, at sa pamamagitan na rin ito, naiibsan ang pagkamiss niya sa kanyang mga anak na halos araw-araw din niyang nakakausap. At sa di inaasahan, sa social media niya natagpuan ang lalaking pupukaw muli ng kanyang atensyon. Sa isang Facebook page, naging aktibo si Sarah May at dito'y nag-a-upload ng kanyang mga larawan. Dito niya nakita at nakilala ang lalaking nagpakilala bilang si Alexander Sander Martinez na taga-Daet, Camarines Norte. Pakilala ni Sander kay Sarah May na siya'y isang sundalo, binata at nagmamay-ari ng iba't ibang mga properties sa Camarines Norte. Batay sa thread ng usapan nila Sander at Sarah May, maraming ari-arian si Sander at katuwang niya sa mga ito ang mga kamag-anak na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa isa pang post na in-upload ni Sander, ipinakita pa nga nito kay Sarah May ang mga gamit sa ipinapagawa raw nitong bahay sa Camarines Norte. Dahil na rin marahil sa mga post na ito at sa madalas na pag-uusap ng dalawa, agad na nahulog ng husto ang loob ni Sarah May kay Sander at tuluyan na itong nagtiwala sa lalaki. Ayon sa kanyang kapatid, masayang-masaya si Sarah May nang ibalita nito sa kanya ang tungkol sa kanila ni Sander dahil tila nakahanap raw ito ng lalaking maaari niyang sandalan. Buwan ng Marso taong 2017, isang post ang ikinagulat ng mga kaanak ni Sarah May kung saan makikitang siya'y engaged na kay Sander dahil inalok na siya nito ng kasal. Dahil sa takot para sa kanilang kapatid, pinagsabihan nila si Sarah May na maging maingat at huwag magpadalos-dalos ng desisyon, lalong-lalo na sa taong hindi pa naman niya lubos na kakilala. Bagay na hindi nagustuhan ni Sarah May at agad na dinepensahan ang kanyang nobyo. Mabait daw ito at sa tingin niya ay may kinabukasan siya kay Sander at sigurado siya sa kanyang ginagawa. Pilit man nilang pinaaalalahanan si Sarah May, wala naman silang magawa kung ito ang kagustuhan at kaligayahan ng kanilang kapatid. Dahil nga sa hindi nila pagsang-ayon sa nobyo ni Sarah May, ramdam nila ang unti-unting pagdistansya nito sa kanyang pamilya.
Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang matuklasan ng mga kapatid ni Sarah May na may iniindang karamdaman ang anak nitong panganay. Bagay na agad nilang ipinaalam sa kanilang kapatid dahil kailangang malunasan kaagad ang sakit nito na noon ay nangangailangan ng agarang operasyon sa bituka. Agad namang ipinaalam ni Sarah May kay Xander ang kanyang sitwasyon, kaya naman si Xander nangako pa nga ng tulong pinansyal para sa pagpapaopera ng kanyang anak. Dahil dito, mas lalong kumapit si Sarah May sa karelasyon at noon ngang May 4, 2017, umuwi si Sarah May ng Pilipinas pero imbes na sa Davao umuwi, dumiretso ito ng Daet, Camarines Norte upang makipagkita kay Xander. May 6, 2017, pasado alas 8 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng Daet, Camarines Norte Municipal Police tungkol sa isang krimen na natagpuan sa loob ng isang motel sa Barangay Bagasbas. Pagdating ng mga pulis sa loob ng motel, nakumpirma nilang isang babae ang iniwang wala ng buhay sa ilalim ng kama ng silid at ito'y nagsisimula ng mangamoy sapagkat nasa ikalawang araw na noon nang matanggap nila ang report mula sa mga staff ng hotel. Para mas maiproseso ng maayos ang crime scene, tumawag ng SOCO ang mga pulis at dito natagpuan nila ang ilang mahahalagang bagay na maaaring makatulong sa pagresolba ng kaso. Isang pink na pouch ang naiwan sa loob ng silid na naglalaman ng isang cellphone at isang wallet na walang laman. Matapos maiproseso ang crime scene, ipinadala muna ng mga pulis sa morgue ang bangkay habang hindi pa ito nakikilala. Sa panggangalap ng mahahalagang impormasyon ng mga pulis na maaaring makatulong sa kaso, agad nilang kinausap ang mga tauhan ng motel. Ayon sa kanila, bandang alas 7 ng umaga noong May 5, 2017, nag-check-in ang biktima at ang lalaking kasama nito. Dakong alas 9 ng gabi nang umalis ang lalaki at nagpaalam sa kahera ng motel na siya'y aalis at bibili lamang ng pagkain at babalikan ng kasama niyang babae. Pero bago ito umalis, nagpa-extend pa di umano ito ng oras at binayaran ng kahera. Pero lumipas ang magdamag ay hindi pa rin bumalik ang naturang lalaki. Kinaumagahan nang matapos na ang oras ng extension, ipinasilip ng kahera sa kanyang asawa ang silid na inupahan ng magkasintahan. Nang walang sumasagot sa kanyang mga katok, napilitan na itong buksan ang pintuan na sa kanyang pagtataka ay hindi na ikandato. Tahimik na tahimik sa loob ng silid, hindi niya mawari ang amoy sa loob at sa kanyang pagkabigla, natagpuan niya sa ilalim ng kama ang kaawa-awang sinapit ng babae. Ibinalot ito ng kumot at puro tama ng saksak ang kanyang katawan. Samantala, agad namang sinuri ng mga pulis ang cellphone na naiwan sa loob ng silid. Doon nila nakita ang mga larawan ng biktima at ng lalaking kinumpirma ng mga staff ng motel na kasama nitong nag-check-in umaga ng May 5, 2017. Doon rin nila nakita ang mga larawan ng isang batang babae na sa pakiwari ng mga pulis ay anak ng biktima. Upang makilala ang biktima, nooy nagpadala sila ng mensahe sa mga taong nasa phonebook ng biktima at noon nga'y nakumpirma nila na ang biktima ay nagngangalang Sarah May Kabatingan. Sa kagandahang loob ng Camarines Norte Municipal Office, naipadala ang bangkay ni Sarah May sa pamilya niya sa Davao. Abot langit naman ang hinagpis ng mga kaanak ni Sarah May sa malagim na sinapit ng kanilang kaanak at wala silang ibang naisip na maaaring gumawa noon sa kanilang kapatid, kundi ang kasintahan nitong si Xander Martinez. Samantala, ayon sa pagsusuring ginawa sa biktima, hemorrhagic shock na dulot ng 7 saksak ang ikinamatay ng biktima at sa patuloy na investigasyon sa kaso, napagalaman ng mga pulis na Cesar Sullivan Jr. ang tunay na pangalan ni Xander Martinez, 48 anyos, isang security guard at residente ng Barangay Taba-Taba, Basud, Camarines Norte. Nakuha din ng mga pulis ang mga larawan ng 2 oras bago sila mag-check-in sa motel
nakuha sa cellphone ni Sarah May. Dahil di umano sa tawag ng konsensya, kusang sumuko sa mga pulis ng Daet, Camarines Norte ang suspect na si Cesar Sullivan Jr. 1 linggo makalipas ang krimen. Ayon sa kanya, hindi niya intensyong patayin ang biktima. Papunta pa lamang daw sila ng motel. Nagsabi na si Sarah May na noon ay may monthly period siya at nagsabi siya sa biktima na wala namang problema iyon sa kanya dahil hindi naman ganoon ang habol niya dito. Nagkaroon lamang daw sila ng mainitang pagtatalo nang aminin niya sa biktima na may asawa at anak na siya at hindi niya ito maihahatid ng Davao. Ito raw ang lubhang ikinagalit ng biktima at nagulat na lamang daw siya nang may biglang kunin ito sa kanyang pouch na isang improvised knife at saka sinubukang isaksak sa kanya. Kaya dumepensa siya hanggang sa maagaw niya ang kutsilyo at hindi sinasadyang nasaksak niya ang biktima hanggang sa ito ay masawi. Dahil sa pag-aming ito ng suspect at sa dami ng tinamong sugat ng biktima na malinaw na walang kalaban-laban, sinampahan siya ng kasong murder ng mga pulis. Ganun pa man, nang dinggin sa Daet Regional Trial Court Branch 40 ang kaso noong August 1, 2017. Mula kasong murder, naibaba ito sa kasong homicide. Dahil dito, nahatulan siya ng 10 hanggang 15 taong pagkabilanggo at pinagbabayad siya ng korte ng halagang 160,000 pesos sa pamilyang naiwan ni Sarah May. Hindi na umapela ang pamilya nito at tinanggap na lamang ang desisyon ng korte. Kasalukuyan nang nakakulong sa New Bilibid Prison si Cesar Sullivan Jr. at pinagdurusahan na ang kanyang kasalanan. Muli, tayo po ay lubos na nagpapaalala sa ating mga kababayan na huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi natin tiyak ang tunay na pagkatao.